Nakaranas ka na ba ng ganitong uri ng tao? Si Haro ay sanay kumain ng instant noodles ngunit, makikita mo sa kanyang mga social media account na siya ay mayaman. Isang araw nagpunta sila ng kanyang kaibigan sa isang piging. Nakatuon siya sa mga pagkain na nasa lamesa, at may lumapit kay Haro na isang mayamang gwapong lalaki ngunit ang kanyang atensyon ay nasa mga relo nito. Mahilig din siyang kumuha ng mga larawan ng mamahaling sasakyan sa kalsada at ipapost sa kanyang FB account at sasabihin na sa kanya ang mga ito. Patapos ng piging ay binalik ni Haro ang mga gamit na hiniram niya kasama ang mamahaling damit at bag na kanyang hiniram. Pinost niya din ang mga larawan na kinunan niya kasama ang mga kaibigan niya. Ngunit sa totoo lang ang kanyang buhay mayaman ang dahilan kung bakit siya nakakahikayat ng mga taong sumusuporta sa kanya. At pag nakikita ni Haro ang mga komento siya ay nasisiyahan. Dahil ang kanyang galing sa internet siya ay nagmumukhang mayaman. Pero sa totoo lang siya ay isa lamang empleyado sa isang printing factory. Isang araw, nagkaproblema siya sa trabaho. Si Haro ay binawasan ng kalahati ng kanyang sahod. Meron si Haro na isang masugid na tagahanga na lagi siyang pinupuri sa mga komento at dahil doon ay napangiti na lang siya at nakalimutang ang problema sa kanyang sahod. Pagtapos ng trabaho, si Haro ay nagpamanicure ng isa kamay para makatipid. Gayunpaman, ang kabilang kamay ay dapat gamitin upang kumuha ng litrato. Ang kanyang masugid na tagahanga ay nakikipag-away na dahil ang kanyang kasikatan ay bumababa kumpara sa iba pang sikat na magandang babae sa internet. Nilinis niya ang isang sulok ng kanyang silid at umupo. Nilitratuhan ang mga paa at kapirasong parte ng kimono. Nag-post siya dahil sa malungkot na bagay kaya pumunta siya sa geyser para magpahinga. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng lamesa at kumain ng instant noodles. Habang nag-message ang kanyang masugid na tagahanga na gagawa ng bagong website para sa kanya at siya ay natuwa. Walang tagahanga na katulad niya. Kaya dali-dali niya pinalaw back ang tagahanga. Makailang araw nag-update ang tagahanga kay Haro, halimbawa ang kanyang kakompetensya ay nag-post na bumili ng mamahaling bag. Kaya bumili din siya ng mas mahal na bag. 36 na linggong bayaran at dali-daling pinost sa internet. Tinignan niya ang biglang dami ng kanyang mga followers. Sabi niya sa sarili ay nagamit niya ang kanyang pera ng maayos. Hindi lang yun ang shiner ng masugid na tagahanga. Meron ding balita, agad siyang naghanap ng paraan upang makipagkompetensya sa kompetisyon. Pero kahit tumaas ang bilang ng tagahanga niya, hindi pa din ito sapat sa dami ng tagahanga ng kalaban. Si Haro ay malungkot na tinext ang masugid na tagahanga. Pero biglang nag-reply ng nakakapagtakang ngiti na pinagtakahan niya. Nung gabing yun si Haro ay nag-post sa internet. Sabay nagpunta sa noodle shop para kumain. Nang sandali ring iyon ang masugid na tagahanga ay nag-message sa kanya. Nagsabi na nakakataba ang pag-inom ng alak pagtapos kumain ng noodles. Nagulat siya sa nabasa kaya tumingin siya sa paligid ngunit wala naman kahina-hinalang tao. Kaya umalis na lang siya agad sa noodles shop. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho ay nag-text na naman ang masugid na tagahanga at nagtatanong kung bakit doon siya nakatira sa pangmahirap na komunidad. Malinaw kasi ang impormasyon sa internet na siya ay nakatira sa eksklusibong pamayanan. Siya ay nag-aalala sa kanyang pagkatao na baka siya ay mabuko. Sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na patay na ang kanyang karibal dahil sa pagkasagasa sa tren. Pagkatapos ng balita, si Haro ay kinilabutan dahil may tumulak daw dito na hindi kilalang tao. Kinausap niya ang masugid na tagahanga. Sabi niya ay ayaw niya daw matalo sa kanyang karibal pero kinilabutan siya sa nangyari. Habang may dumating na dokumento sa kanilang fax machine, kinuha ni Haro ang A4 na papel at nakita sa papel ang isang mensahe. Dahil dito hindi ka na matatalo ng iyong karibal. Nung makita ang nakakatakot na bagay, si Haro ay dali-daling nilagay sa blacklist ang tagahanga. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya ito malagay. Pagtapos nito may nagbato na naman ng panibagong impormasyon sa fax machine. Pero ang laman nito ay isang larawan. Nang makita ni Haro ito siya ay natakot at itinapon ang papel sa sahig. Ang laman pala nito ay ang litrato ng kanyang karibal. Nataranta si Haro at tumakbo pa uwi. Pagdating sa bahay bukas na ang pinto. Pumasok siya at tinignan kung anong nangyari. Wala na ang kanyang mga gamit. Isang staff ng moving company ang lumapit sa kanya at may pinapapirmahan dokumento na tapos na ang kanilang paglilipat nang bigla niyang napagtanto na ang masugid na tagahangapla ang tumawag ng moving company para dalhin ang kanyang mga gamit sa lugar ng mga mayayaman. Galit na tumakbo si Haro sa labas upang pigilan sila ngunit huli na ang lahat dahil nakaalis na ang sasakyan. Nag-text na naman ang masugid na tagahanga. Congratulations dahil naabot mo na ang 100,000 tagahanga. Pero si Haro ay hindi masayan. Makailang ulit niyang pinindot ang screen ng cellphone niya. Gusto na niya burahin ang pagsunod sa kanyang tagahanga ngunit hindi ito nagtagumpay. Dahil sa galit at panggigigil ay akma niyang ibabato sa sahig ang cellphone ngunit biglang may bumagsak na paso ng bulaklak malapit sa kanya. Nag-text naman ang tagahanga ng isang mensahe. Ito ay isang babala. Natatakot na tinignan ni Haro ang avatar ng tagahanga at ito ay pamilyar.
Naalala niya ang kanyang matalik na kaibigan na gumamit ng ganitong sapatos na pula na may mataas na takong. Mabilis niyang tinawagan ito. Matagal nang alam nito ang mayamang account ni Haro. Kahit tinuya siya dahil siya ay isang empleyado lamang na nagpapanggap na mayaman. Habang sila ay nag-uusap, si Haro ay naglalakad sa ibaba ng isang gusali kung saan nakatira ang kanyang matalik na kaibigan para puntahan at malinawan sa nangyayari. Nang biglang may bumagsak na isang tao galing itaas at muntik nang mabagsakan si Haro. Si Haro ay napatigil dahil ang bumagsak na tao ay ang mismong matalik niyang kaibigan. Sa sumunod na eksena si Haro ay nakaupo sa isang mamahaling kainan. Ang kanyang mata ay mugto dahil ang kainang iyon ay pinili ng kanyang tagahanga. Kinokontrol si Haro ng kanyang tagahanga sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Ngayon siya ay isang parang puppet na sunod sa Niren. Siya ay hindi naging maingat na tapunan siya ng kape sa kanyang palda. Pagkakita ng mensahe ay galit na tumakbo si Haro sa bilihan ng damit at mabilisang pumili ng magandang palda na bagay sa kanyang sapatos. Tumakbo siya habang kumukuha ng litrato. Ang tagahanga ay hindi pa nakontento, kailangan daw ni Haro ng kwintas. Biglang inatake ni Haro ang isang tao sa daan at kinuha ang kwintas nito sa leeg. Tumakbo si Haro. Nasagasaan siya ng isang kotse. Ang mga tao ay nakatingin lang sa kanya. Walang tumawag ng emergency. Kinuhaan lang siya ng larawan at pinost sa internet. Para makakuha ang atensyon si Haro ay gumapang paabante at naglagay ng singsing sa kanyang kamay na para siya ang kumukuha ng litrato. At namatay ng kontento. Ang salarin ay ang tagahanga na nakaupo sa loob ng sasakyan at pinapanood ang lahat. In-unfollow niya ang account ni Haro. At umalis. Gaano karaming tao ang katulad ni Haro sa internet para makakuha ng atensyon kahit ilusyon na ito? Ito ba ang gusto mong buhay?